Ay guys, kakapasok ko lang. Malamig eh. Masok na ako kasi may sipon ako eh. Kaya ako pwedeng sobrang lamig. So dito na lang muna ako sa loob ng bahay. Ko-continue yung aking kwento. Anyway, so glad na naayos na si nanay ko. Everything is ready sa ano niya, sa Sabado ang kanyang funeral. I wish andun ako kaso hindi ko makaya. So it's okay, she will understand kasi at saka yun nga, para maayos din namin siya na maayos dito kasi pag andun is gonna be too much pressure. At saka ayokong na ano ko na eh, para bang sa akin it's good na nakausap ko naman siya so many times. So I'm good kasi kung wala lang akong pinagdadaanan ngayon, why not? Talagang, you know, she knows pag meron siya noong sakit, umuwi ako talaga. Pero ngayon kasi talagang mahirapan ako ng gusto. Tapos magbiyahe ako mag-isa. It's so sad. Mahirapan ako kasi yung anxiety issue ko nga is I cannot stay outside. Anyway, nagpapasalamat na lang ako lahat sa mga taong nagpadala sa akin ng mga nila, yung kanilang pakikiramay. At least ngayon, kahit paano kakapunction ako, but I have to feel myself. Katulad ngayon, I stay home. Hindi ako mag-work today and tomorrow para makapag-isip-isip ako, kasi ayoko naman magtrabaho ng magulo yung utak ko. Kawawa naman yung magiging kliyente ko. There are baka hindi ko sila mabigyan ng tamang service, but I'm pretty sure I know what I'm doing, kaya okay lang naman yun. Kaya but the thing is, ito yung time na I wanna have my own place, I wanna have my own quiet time. Pati yung asawa ko, gusto niya akong damayan, but I told him, pasok na lang siya kasi I wanna be by myself. Gusto ko ako lang mag-isa para magawa ko yung gusto ko, at saka I can control naman my temper na nasanay na ako kasi sa anak ko. Pero syempre pagdating sa anak ko, talo talaga ako. Iba talaga yung feeling ko sa anak ko compared to nanay. Nanay is a different story. Nanay is, she suffered so much na, kaya niya na talagang magpapahinga siya, kawawa siya. Kaya I'm sure ngayon happy si nanay sa pag-alis niya kasi you know what, natupad yung pangarap namin na sana pag time niya na wag siya mahirapan. Actually hindi siya nahirapan kasi nung na-stroke siya, at least na siya, yung heart niya na lang nagpa-function, hindi na yung nafe-feel niya pa yung pain niya, you know. Kala ko yung dadaan pa siya sa time na kailangan putulin yung paa niya kasi diabetic siya. Tapos yung mga mamamaga siya na halos hindi niya kaya yung pain, you know. I am so glad na dininig ng Diyos yung panalangin na na lang siya, peaceful yung pagkawala niya. Kaya maluwag yun sa mga dibdib namin magkakapatid na umalis siya ng hindi siya hirap. Lang siya, peaceful talaga, parang natutulog na lang siya. Hindi katulad ng mga nakaraan for almost a year, she's suffering, she's screaming every time na sumasakit lahat ng katawan niya. Ay alam beses nag-hallucination, but you know, it's okay. I was able din na ma-comfort siya. Alam ng mga client ko yan, sometimes I stay with her for like almost 4 hours talking to her over the phone kasi pag nag-hallucinate siya, kinakalm ko lang, you know, para hindi siya
dinadivert ko lang yung ano niya, pain niya. So, okay naman. She's okay. She's very happy. At lagi kong sinasabi sa kanya na huwag siyang malulungkot kahit na andun lang siya sa bed niya. Kasi kinukayaan ko siya magkwento. Kwento siya ng kwento. Talaga namang mahirap ang buhay ng nanay ko. We cannot deny that. Talagang super hirap talaga pinagdaanan ni nanay. Which is nadaanan din namin lahat-lahat yun magkakapatid na kahit pa paano nakaangat kami ng konti. Pero still, hindi pa rin kami sobra-sobra, but at least we able to survive. So, yun ang experience ko kay nanay. Different from my daughter kasi ako, sa anak hindi. Ang tagal ko bago nakapagsalita, bago nakapangsyon. Ito iba. Kay nanay is different, but the pain is still the same kasi malulungkot ka talaga pag nakita mo, lalo na siguro kung makikita ko pa siya, lalo kung hindi siguro ako ganito ka calm, plus marami namang help dito na like mga medication, at least nakakapagkalma kami, so I'm good. So, that's it for now about nanay. This time, ito yung topic natin about nanay kasi na-divert ako for a while kay anak ko, sa baby ko. Pero ako, nung nangyari kay nanay yung kasi I think nag-impisa siyang manghihina. It's about yung November 1st, but dito, second yun dito. So, honestly, binigyan niya ako ng sign dahil I was sleeping. Tapos sa umaga, pag alis ng husband ko, nalimpungatan ako. May nakita akong babae on top of my head na nakatayo. Kaya pag tingala akong ganun, nakita ko pero hindi ko makatandaan yung itsura niya. But naka-blue siya na damit. Tapos usually pag nananaginip ako ng babae na ibang itsura, alam ko na ibang itsura niya, but alam ko na anak ko siya. But this time, it's a different story. Si nanay, yung babae, hindi ko siya mamukhaan, pero alam kong hindi siya ang anak ko. So, probably that's the last goodbye ni nanay during that time. Mula nung na-stroke siya at dinala siya sa hospital. Tapos according doon nga sa kwento ng caregiver bago siya magkaroon ng stroke is sabi niya nanaginip si nanay, nakita niya si tatay, hinahawakan yung kamay niya. Tapos may humalik sa noo niya na batang babae. It's like it's not bata but at least hindi matanda. So siguro totoo, but I don't know. Who knows kung totoong may mga spirit around or mga kung ano-anong pakitain. Hindi natin alam. Ang hirap maniwala kasi wala naman nakapag-prove kung totoo lahat. But anyway, some people, they believe. But ako, it could be. Kasi ang daming experience ko sa anak ko after yung mawala siya. Ang dami-dami kong na-experience sa kanya actually. Pero, like I said, hindi natin alam kung totoo ba yun or just thinking na, kasi nasa mind natin sila. So, nangyayari siguro yung mga ganung bagay. Anyway, so, for now, dito na lang muna tong kwento ko. At least nakapag-release ako, hindi ako, kasi umiyak na ako ng umiyak kanina while I was talking to my sister back home. So, okay na yun. Release na ako. Kahit papano kasi, ang sabi ko lang sa kanila, don't send me any picture kasi I cannot stand yung picture. It's really, iba yung nakikita ko parang anak ko. Alam ko si nanay, nalulungkot ako, pero parang ang lagi babalik sa akin yung anak ko. Kaya ayoko, nalulungkot ako pag nakikita ko sila. Nakikita ko yung mga picture na ganun. Talagang sobrang sakit. But anyway, talagang ang picture ni nanay, dun ako na nahihirapan. Nakikita ko siya yun. Tapos, hindi mo na siya makikita. Pero yung pakita mo sa akin yung mga nasa funeral home, iba yung nasa isip ko Iba yung
pumapasok sa utak ko. Kaya I feel down. Kasi ano na ako eh, okay ako kay nanay eh. Kasi syempre iba nga, gusto namin mag-rest na siya, kawawa naman siya. Kaya yun, sabi na, kinuwento lang nila, itsura ni nanay ko, happy naman daw siya. So hopefully talagang happy na siya. At saka usually pag ang tao wala na, wala na yan eh. Hindi ka na mag-worry ng mga regrets mo kasi you know what? I believe pag wala na yung tao, wala nang pain yan eh. Wala nang sama ng loob, kung ano man yung may nakasakit sa kanya o ayaw niya, that's gonna be, over. Wala na, hindi na yan nagagalit. Kaya, much better na gawin natin while she was here. Yung mga tao, kung andito pa sa mundo, did our best. Kasi pag wala na yung tao, hindi na nila yung kahit sorry ka ng 1,000 times, hindi na sila nagagalit eh. Hindi na sila yung magsasama pa ng loob, ganun, o papatawarin kita. I don't think so. So, kaya yun ang sabi ko sa mga kapatid ko na habang hindi pa dumarating yung time na, na mga disabled na rin tayo, we have to enjoy our life. Especially sila kasi they can still, enjoy their life because andyan pa lahat sila, kompleto pa. Ako hirap na hirap but I'm trying, to be a normal person. Pero once in a while, change ang aking mood. It's okay. Ganun talaga. What can we do, diba? Ganun talaga ang buhay. Anyway, thank you so much everyone for watching my video, my way for my coping ng pinagdadaanan ko kasi mahirap eh. I have to find a way na ma-release ko lahat ng nasa puso ko para makaluwag ako. Kasi kung iipunin ko dito yan, it's not gonna be good for my health. I know that. Kaya kahit na ang hirap, I'm so glad na lang may social media, and if you don't like what I'm saying here, yung mga ginagawa ko dito, you can change the channel, but hopefully, sa mga katulad kong nakaka-experience like what I'm experiencing right now, sana makita nyo, mabigyan ko kayo ng motivation to help yourself na we can still keep going sa buhay kahit na mahirap. Talagang gano'n, just keep going lang talaga. At saka keep your faith na mayroong Diyos kahit papano. Hindi tayo yung I choose to keep my faith, although napakadami kong questions sa kanya, but kasi kung I rather keep my faith kasi this is my only way to yung mag-guide ako to be a better person. Kasi kung wala ka ng paniniwala, it's easy to do something stupid, something is not good, kasi wala ka ng kinakatakutan. So, for now, I'm okay. So, like again, thank you so much. God bless us all. Till next again. Thank you. Bye.